Minasan, konnichiwa. Kaycee desu. These are some points that you should consider in learning the Japanese language. Hello everyone, this is Kaycee, and for today's video, I'll be enumerating the things that you should know before you study the Japanese language. So are you ready? Let's start! First, let's start with the gestures. And dito, unahin na natin yung bowing. So as we all know, in Japanese, nasa culture na nila yung bowing or yung pagbabow. So, ito yung equivalent ng shake hands nila, and ito rin yung ginagawa nila to show respect dun sa kausap nila. May iba-ibang level ng pagbabow. Merong 15 degree or yung slight bow, and meron namang 30 degree or yung salute, and then meron ding 45 degree or yung respectful bow. So, sa mga lalaki, both hands should be on the side, kagaya nito. And then, sa mga babae naman, both hands should be in front. So, kagaya naman ito. After bowing, next naman natin is yung hand gesture. So, sa ating mga Pilipino, kapag ituturo natin yung sarili natin or i-refer natin yung sarili natin, ang ginagawa natin na parang, ako? Or kaya, ako ba? Or kaya naman, ako na. Ganun ginagawa natin. Sa Japanese, somehow considered rude pag ganun yung gagawin mo or parang inappropriate. So, pagka ituturo nila yung sarili nila, ang ginagawa nila, ipopoint nila yung nose nila. Kagaya nito. So, parang, watashi? Watashi desu ka? So, ganon. And then, pagka ituturo mo naman yung kausap mo, sa ating mga Pilipino, parang, uy, ikaw. Uy, ikaw na. Kaya naman, ay, oo, ikaw. Ganon. Pero sa Japanese, ang gagawin mo lang para ituro mo yung kausap mo is parang ganyan. Ganon. Parang, Sakura-san, Takeshi-san, ganon sa kanila. Second thing that we should consider is that in Japanese, there are level of politeness. So, merong casual form, meron ding polite form, and then third, we have the humble and honorific form. So, yung casual form, ito yung ginagamit mo among friends and family mo. Yung polite form naman, ito naman yung gagamitin mo dun sa mga nakakatanda sa'yo to show some respect. And pwede mo din gamitin to sa mga hindi mo kilala para syempre mas ma-portray mo yung pagiging magalang mo. And then, yung humble and honorific form naman, ito naman yung ginagamit sa mga business setting. Like for example, pakikiusap ng mga clients, within customers, vice versa. And then, pwede din naman tong pagka nakikipag-usap ka sa boss mo. So, sa level of politeness din natin ipasok yung mga suffix na nilalagay dun sa name or yung kinakabit dun sa name. Like for example, yung san. Diba ang ibig sabihin nun or yung counterpart nun is Mr. or Miss. So, nilalagay mo siya dun sa pangalan nung kausap mo. Pero, hindi mo siya pwedeng ilagay sa sarili mo. So, kunwari tatawagin mo yung sarili mo, lalagyan mo ng san. Hindi yun tama. So, for example, ako, watashi wa Kishi-san desu. So, yun, mali yun. Hindi yun improper yung pag ganon. Mention ko na din regarding suffix ng mga names. Sa Japanese, meron silang chan na kinakabit sa pangalan ng mga babae na mas bata sa'yo or babaeng kaibigan mo. And then, ang counterpart naman nun sa lalaki, yung kun. So, for example, Yui-chan, Taka-kun.
third thing that we should know is with regards to their writing system. So, sa Japanese, meron silang tatlong writing system. Hiragana, katakana, and kanji. Hiragana is the basic alphabet of Japanese. So, it consists of 46 characters and each represent one syllable sound. And then, katakana naman, same din siya, 46 characters and each represent one syllable sound. However, ginagamit nila to sa mga loan or borrowed words. And then, kanji naman, ito naman yung mga Chinese characters na inadopt ng Japanese. So, ito yung magde-differentiate ng mga magkakaparehas na hiragana and mag-represent din ito ng isang word. So, for example, yung hana and hana, magde-differentiate yun ng kanji. And then, isa pang example is yung ame and ame na magkaparehas ng writing in hiragana. Pero sa kanji, magkakaiba na sila. And then, kung gusto talaga nating makapagbasa ng mga kung ano-anong mga nakasulat in Japanese, kailangan nating aralin yung tatlong writing system nila. So, hindi pwedeng, ay, hiragana lang yung gusto kong aralin, or katakana lang, or kaya kanji lang ako. Kasi, merong, for example, sa isang magazine, or sa isang sentence, present yung tatlo na writing system nila. So, kagaya na lang nito. So, take a closer look on the front cover of this magazine. By the way, ito pala yung favorite Japanese boy band ko, Arashi, which ang meaning is storm. Anyway, kung mapapansin ninyo, present lahat ng writing system nila. So, to be able to read and understand yung mga nakasulat dito, dapat kaya nating magbasa ng hiragana, katakana, and kanji. By the way, there are over 2,000 kanji characters that is usually used in Japan. Fourth thing that we should know is yung sa pronunciation. So, sa Japanese, wala sila nung letter L. Instead, ginagawa nila or pinopronounce nila yung letter R. So, for example, sa surname ko, Kailes. So, ang pronunciation nila dun ay Kairesu. Kairesu. So, yun. And then, another thing, wala rin sila nung mga consonant cluster na meron sa English, like for example, yung mga st, sm, dr, or kl. So, instead, ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng vowel yung mga consonant. So, for example, yung Starbucks. So, ang pronunciation nila dun ay Starbucks. Starbucks. And then, isa pang example, yung smart. So, ang pronunciation naman nila doon ay sumato. Sumato. So, syempre, pag isusulat natin siya, in katakana siya, since borrowed or loan word siya. Lastly, sa Japanese, meron din silang mga dialects. So, parang kagaya rin sa atin sa Pilipinas. So, ilan sa mga dialects nila ay Kanto Ben, or yung ginagamit sa Tokyo, and then Kansai Ben, na ginagamit naman sa Osaka, at marami pang iba. So, ang mga nag-differ lang siya sa mga intonation and some words. Pero ang main na ginagamit nila is yung Kanto Ben. At ito rin yung mga tinuturo sa mga foreigners na gustong matuto ng Japanese. That's it, guys. Sana na-take note nyo lahat ng mga yon, ng mga diniscuss natin today. And thank you so much for watching. Please like this video. And if you want, you can share it then. And of course, pwede rin kayong mag-comment sa baba. And please don't forget to subscribe to my channel if you want to learn Japanese with me. And good luck! Ganbatte kudasai!
Arigatou gozaimasu! Bye-bye! Jane!